Tinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yun. Hindi kami pwedeng magbukas noon. Pag dinadala siya ng kontraktor, pag dinadala siya ng pera ni Yusek Bernardo, Pinatotohanan ng dating tauhan ni former Senator Bong Revilla ang kaugnayan nito kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Si Bernardo ang nagdetalye ng di umano'y pagtanggap ni Revilla ng kickback sa humigit kumulang 1.5 billion worth of projects in total. Siya ay ninong sa isa sa mga anak ni Revilla, habang ninong din ng dating senador sa dalawang mga anak ni Bernardo. Isa sa mga encounter umano ni alias J kay Bernardo ay sa Manila Yacht Club. Mayroon event sa Manila Yacht Club. Sumakay kami sa yate. Nandoon si Yusek Bernardo with I don't know, ma'am. Alam ko is contractor or may-ari ng yate. May mga listahan ding hawak si alias J ng di umano'y mga proyekto ng senador noong 2020 na para raw sa mga kakilala nitong politiko. Sa kanya yan, mga priority project niyan. May mayor, may congressman, may governor. Hanggang nakarating siya sa Mindanao. Aabutan daw ni Revilla ng kung tawagin niya ay tulong kapag mataas ang ranggo ng senador sa distritong iyon. 2019 ang tumakbo si Revilla sa pagkasenador. Halimbawa, mayor ka ng isang bayan, hihingi ka ng tulong, 20 million. Bago ka ririlisan, titingnan muna sa record o bago niyo yan rilisan, tingnan niyo muna kung pangilan ako. Nang tanungin ng BNC kung bakit siya may hawak nito, sagot ni alias J, isa raw ito sa mga dokumentong iniwan ng dating senador sa isang sasakyan. And itinabi ko dahil baka sa akin hanapin dahil ako ang duty during that time. Isa si alias J sa mga senior aide ni Revilla na dekada na umanong pinagkatiwalaan ng kanilang pamilya. Ang mga dokumentong ipinresenta niya sa amin, isinumite na raw niya sa Office of the Ombudsman para masilip ang mga ito. Umalis sa puder ng mga Revilla si alias J noong 2024. Napagdesisyonan daw niyang lumantad sa amin para patunayan umanong totoo ang mga aligasyon laban sa senador. Nang pumutok ang flood control scandal nitong Hulyo, pagsapit ng Agosto, lumapit daw sa kanya ang isang taga-Revilla camp na hindi niya muna pinangalanan at nag-alok ng 2 milyon. Sabi niya, pare, 2M lang, para ka na nag-abroad, pwede na yan makapag-start ka sa probinsya. May conversation ako nung tao, may screenshot ako nasa cellphone ko. Sinusubukan naming kumuha ng komento mula sa mga Revilla, pero sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Si Revilla ang isa sa mga pangalang inirekomenda sa Ombudsman na pakasuhan ng plunder. Dati na rin siyang nakulong dahil sa pork barrel scam noong 2013. May malapit umanong kontratista kay dating Senador Bong Revilla. Ayon yan sa whistleblower na si alias J na dating tauhan ni Revilla para isiwalat ang kanyang nalalaman tungkol sa Revilla family. Siya raw ay tinatawag na Ray Cas. Ang kontraktor niya sa Mindanao is Ray Cas ang tawag pero ang tunay na pangalan, Ray Castañeda. Taga Mindanao umano ang kontratistang si Ray Cas. Una nang isiniwalat ni alias J sa amin ang listahan ng ilang 2020 projects na di umano'y nagamit para magpaabot si Revilla ng kung tawagin ay tulong sa ilang mga distrito. Pag may humingi sa kanya ng tulong, bago siya nagre-release, is tinitingnan niya muna, nakalagay dyan kung rank niya, pangilan ako sa bayan na iyan, pangilan ako sa province na yan. Sa aming pagsusuri sa listahan, lumilitaw ang Relly Construction ng isang nagngangalang Renato Castañeda. Noong 2020, lumabas na siya ay owner nito at nakabase sa Davao City ang nasabing kumpanya. Sabi ni alias J sa amin, si Ray Cas umano ang nakakakilala sa iba pang mga kontratista para matulungan ang senador sa mga proyekto. Hindi bababa sa 600 million peso worth of projects ang di umano'y inasikaso ni Ray Cas para sa senador. Isa ang Relly Construction sa mga kontratistang di umano'y may questionabling Davao Infra projects nito na una na ring inireport ni Representative Antonio Tinio. Sa kanyang pag-iimbestiga noon, ipinanawagan din niya ang mabusising investigasyon sa mga proyekto sa Davao, partikular ang flood control projects sa Davao at Matina Rivers mula 2019 hanggang 2022. Una nang lumitaw ang pangalan ni Revilla sa flood control scandal matapos idetalye ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siya mismo ang nag-deliver sa bahay ni Revilla sa Bacoor City, Cavite ng di umano'y kickback para sa senador.
Pinatotohanan din ni alias J sa amin ang relasyon ni Revilla at Bernardo. Sa dami kong alam sa pamilya nyo, wala kayong ibang dapat gawin kundi ipapatay ako. As simple as that. Hindi ako natatakot madimanda, hindi ako matatakot asuntuin. Bakit? Malakas ang ebidensya ko dahil marami akong alam sa kanila. Nahaharap ngayon sa recommendation of filing of plunder charges ang dating senador matapos madawit sa flood control scandal.